Ang buhay ng tao ay masalimuot at puno ng suliranin. Ngunit sa kabila nito, meron tayong kinakapitan at nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Tunghayan natin ang kwento ng bagong pag-asa nila Dave at Belle. Mahal, kabuwanan na. Malaki na si baby at malapit na siyang lumabas. Magiging mami ka na at daddy na ako. Oo nga, mahal. Lagi nang sumisipa eh. Nahihirapan talaga ako lalo na sa gabi pag matutulog. Pero alam mo, mahal, kahit ano pa ang mga nangyari doon, ikaw at si baby ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ano ba yan? Parang lungkot naman ng mukha mo. Dapat masaya tayo. Unang Pasko natin magkasama at unang supling natin to, di ba? The best Christmas gift natin si baby. Nag-aalala lang ako. Ang dami kasing nangyari. Dahil sa akin, hanggang ngayon galit sa'yo ang best friend mo. At hindi ka na rin kinakausap ng family mo. Sa una lang yun. Sanay lang sila na lagi ako nandyan para sa kanila. Pasensya ka na, mahal. Wala akong maibigay sa'yo. Ngayon pa talagang magpapasko at manganganak ka. Saka naman ako nawalan ng trabaho. Biglaan kasing nagsarado yung construction company na pinagtatrabawan ko eh. Ang malas talaga. Okay lang yun, mahal. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan nila, baby. Makakaraos din tayo. Bukas, Pasko na. Aray! Mahal! Malapit yata akong manganak. Naku, mahal! Naku, paano yan? Kaya ako pa naman. Sige, kapit ka muna, baby. Subukan ko munang dumilensya ng pera ngayon para sa pang-hospital natin. Sige, dito muna ako at magpapahinga. Balik ka kaagad ah. I love you, Dave. I love you, mahal. Mapalad ang taong matagpuan ng isang tunay na pag-ibig. Saan kaya pupunta si Dave para humingi ng tulong? James! James! James, tol, si Dave to. Nandyan ka ba? Oh, ba't narito ka? Pasensya ka na. Alam ko na nasaktan ka namin. Ayaw man kitang guluhin pero wala na akong mahingan ng tulong eh. Manganganak na si Biel at natanggal ako sa trabaho. Tama na, Dave. Hanggang ngayon ba? Ako pa rin magbibigay? Ang sakit ng ginawa mo. Alam mo naman na mahal ko si Vil, di ba? Sa kanya umiikot ang mundo ko. Tapos, inagaw mo lang siya. Akala ko best friend tayo. Hindi mo man lang ako inisip. Sorry. James, hindi ko napigilan. Alam ko na mali ako pero mahal ko rin kasi si Biel. Mahal ko rin siya, Dave. Pero ikaw yung pinili niya. James, please. Kahit ngayon lang. Tulungan mo naman kami. Kailangan kong dalhin si Biel sa hospital. Wala talaga akong makuhanan ng pera. Sorry, Dave. Panindigan mo yan. Dahil responsibilidad mo yan. At huwag mo ipasa sa akin yung problema mo. James. Please. Please, pare. Parang awa mo na. Go! Get out! Lumayas ka na dito! Masakit ang talikuran ka ng isang matalik na kaibigan. Ngunit, laging merong pinadadalang itaas na sugo para hindi tayo bumitaw. Mag-isa at tumatangi si Dave sa gilid ng kalye nang may biglang bagong nakilala.
Kuya, may problema ka? Ba't ka umiiyak? Sino naaway sa'yo? Kain ka, oh. Kuya, kain ka muna. Kuya. Tapos, hingi ka sa kanya tulong sa problema mo. At sigurado akong tutulungan ka niyan sa nasa taas. Dahil alam niya lahat ng mga problema natin at anong kailangan natin. Salamat po. Salamat. Salamat. May awa ang Diyos. Tapos, hingi ka ng tulong sa taas. Sasagutin niya problema mo. May awa ang Diyos. Magdasal ka lang. Pero pag minalas ka, tuloy-tuloy hanggang sa matingting kagipitan. Mahal? Ikaw na ba yan? Oo, mahal. Nandito na ako. Hoy! Buksan niyo tong pinto. Alam kong andyan kayo. Asa na ang bayad niyo ng renta? Aba, hindi pwedeng madali ang bayad niyo dito sa bahay. Dahil nagbabayad din ako sa building. Pasensya na po. Natanggal po kasi ako sa trabaho at manganganak pa si Viel. Oo nga po. Ang sakit na ng tiyan ko mula pa kaninang umaga. Hindi ko nga po madala sa ospital dahil wala po kaming pera eh. Baka matulungan niyo po kami. Ay, nako. Puro kayo problema. At ako naman na ipapasalo mo ng responsibilidad mo. Ganun ba? Ikaw kasi, Viel. Dapat kumuha ka ng lalaking kayang magbayad ng upa. Basta. Magbayad kayo ngayong linggo. Pasko na bukas. At kailangan ko pang mamili ng pang Noche Buena. Aba, hindi ako si Santa Claus. Ay. Asawa kasi. Wala naman palang pera. Wala akong pakialam sa problema nyo. Dave! Dave! Aray! Manganak na yata ako! Dave! Tulungan mo ako! Nalalapit na ang oras ng panganganak ni Gail. At ilang oras na lang ay Pasko na. Ngunit patuloy pa rin ang pagsusumamo ni Dave sa paghingi ng tulong. Oh, kuya, bakit kayo narito? JP, manganganak na kasi si Ate Viel mo. At dito pa talaga kayo nagpunta? Mahal sa ospital na to. At kailangan ng advance payment dito bago kayo ma-admit. May pambayad ba kayo, ha? Yun nga eh. Kaya ikaw ang sinadya ko. Baka pwede mo naman kaming tulungan. Tulong? Naku kuya, ako pa ang hininga mo ng tulong? Matapos mo kaming iwan ni nanay? Hindi ko na nga kaya ang gastusin sa bahay nung iniwan mo kami? Tapos, hihingi ka pa ng tulong? Pero manganganak na siya, JP. Kuya, problema mo yan. Kaya, pwede ba? Huwag mo na kami indamay. Marami kaming problema din. Magpapasko na oh. Pauwi na rin ako. JP! JP, please! Please! Mahal, hindi ko na kaya. Aray! Tintiis na lang, mahal. Lipat tayo sa kabilang ospital. Tintiis na lang. At sa kahuli-hulihang pagkakataon, wala pa rin natatanggap na tulong ang pobre mag-asawa. Ang saklap ng buhay. May awa ba talaga ang Diyos?
na kaya. Konting tiis pa. Konting tiis pa, mahal. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko na kaya, Dave. Hindi ko alam. Pero sabi may malapit daw na hospital dito. Nako! Ba't kayo nasa labas? At Dave! Ba't dapat lang ni Viel? Dapat hindi mo nilalabas ang asawa mong buntis sa oras na to. Mahamog! Ma, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Diyos ko! Anak! Anong nangyari sa'yo? Tulong! Tulong! Dave! Tumawag ka ng tulong! Kuya, sino yung sumigaw? Bunso! Tulungan mo kami. Mga anak na talaga si Viel. May sakit siya sa puso, baka hindi niya kayanin. Oh, Dave! Bakit? Ano nangyari? Si Ate Viel, manganganak na yata. Ha? Bakit dito? Please, tulungan niyo. Tara na! Anak! Anak ko! Diyos ko, wag po! Vil? Vil? Kuya, si Ate Viel. Mahal. Konting tiis pa, mahal. Anak, I'm sorry. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Lumaban ka, anak ko. Mama, hindi ko na kaya. Dave, masakit. Nilalamig ako. Akin ang kumot. Salamat. Ma, huwag mong pabayaan ang anak ko, ha? Dave, mahal na mahal kita. Diyos ko. Anong nagawa ko? Alam ko pag naging malapit ako sa anak ko. Patawad po. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Ma! Diyos ko! Diyos ko! Parang awa niyo na. Tulungan niyo kami! Ma! Diyos ko! Kailangan ba nating hintayin na mawala sila bago tayo magpatawad? Kailangan ba talagang may mawala ng buhay para malaman natin ang tunay na Pasko? Bakit? Bakit? Ma? Dave? Diyos ko. Salamat po. Salamat po. Mahal? Buhay ka?
Ito oh. Malusog si baby. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang araw na ito ay Pasko. Pasko ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Sana'y inyong natutunan ang pinadalang mensahe ng Diyos. Inyong tatandaan, ang pagmamahal ay hindi makasarili at walang paninibugho. Matuto kayong magbigay at maging maligaya sa pagmamahalan ng lahat. Kayo ang biniyayaan ng pinakamagandang regalo ngayong Pasko at ito ang inyong supling. Punuin ninyo ng pagmamahalan ang bago ninyong pamilya. At ikaw naman, taong grasa, pinakita mo ang totoong kabutihan na walang kapalit. Hindi kailangan na hingin o magmakaawa sa anumang tulong sa tao. Ang totoong mabuting puso na puno ng pagmamahal ay ang nagbibigay ng walang kapalit. Ngayong Pasko, Van, sa iyo namin binibigay ang bituin ng Pasko bilang pagpupuri sa kadakilaan ng iyong pinakita. Nawa ay pagpalain ka ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang pati para sa inyo sa araw ng Pasko. Di ba't kay kanta sa atin ng Pasko, naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana, at sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y